Dagdag kabuhayan. Dagdag kabuhayan. Dagdag kabuhayan. Para Mari. Aquí para el pueblo filipino, dagdag kabuhayan. Para ganar dinero más. Mucho. Aquí después. So ayan mga amigo, kami lalakad na ni Ate Marie. Habla Pueblo Filipino. Buenos días. Pueblo filipino, buenos días. Todos los días, Mari quiere filipino. Todos los días. Buenos días. Buenos días, buenas medianoche, buenas tardes, buenas noches. Megan. Mean. País Tokio. Tokyo, país. Ella dará dinero para comprar super. Para comprar arroz. Filipino, para Mari decir gracias. Muchísimas gracias. No poco, mucho. Muchísimas. So ayan mga amigo, tuwang-tuwa si Ate Marie. At siya ay meron ng pandagdag negosyo sa kanyang bigasang bayan. Bigasang bayan ng Puerto Bata. No dormir. ¿Por qué no dormir? Porque fiesta para mi casa. ¿Por qué tú no invitar? Noche. Hoy. Andito na po kami sa kalsada. Kalsada nila Ate Marie. So ayan mga amigo, papunta na kami sa syudad kasama si Hermana Marie. Ang babaeng mabait. Ang babaeng walang ginawa kung hindi magtrabaho. Walang kapaguran. So ayan, medyo maaraw ngayon dito sa Monte Bata. Kanina tagal-tagal kasi natin maring gumayak. ¿Qué tu buscar? Para supita. Yo mandado mucho. Yo sí mandado mucho mucho ropas para tu bebé. So ayan, ¿cómo se llama mi hermano? Mi hermano, ven aquí. Ayaw magpa-video. Mga mababait yung mga ano dito, mga trabahador, mga kaibigan ko. Dito ako bumibili ng mga pinamimigay ko kumpara sa, kasi dito nakaka-discount ako. Wholesaler sila. Ito ang lagi kong binibili dito eh. Asan nga ba yun? Nawawala na. Ito. Gustong gusto to ng amo ko na Lebanese. Itong coffee ko na to. Yan. Lahat ng mga Lebanese gustong gusto to. Wala masyado pang tao. Nakapaglibot-libot kami nila Ate Marie. Eto galing to sa amin, sa company. Yung Amalfi, sa amin lang din binibili to. Yan, pati ito. Yes, está, hermana Marie. Doña Marie, ¿está bien? Contento, ¿no? Contento porque aquí hay mucho arroz para vender, Mari, para comprar. Bien. Con vaso. Con vaso, pero aquí como saco. Ajá. Mari como vaso. Pero tu casa vender vaso. Con vaso. Porque bien. Sayang masaya sa Ate Marie. Dagdag kabuhayan. Dagdag kabuhayan. Dagdag kabuhayan. Dagdag kabuhayan. Para Mari. Aquí para el pueblo filipino, dagdag kabuhayan. Para ganar dinero más. Mucho.
So ayan mga amigo, pauwi na kami ni Ate Marie. Nakabili na kami ng mga bigas. Medyo maraming tao sa palengke ngayon. Wala kasing pasok. Ang daming tindang ukay-ukay ngayon. Ayan mga amigo, nandun na kami sa bahay. Puwerte. Mari, mandaki. Puwerte ha. So ayan mga amigo, tulungan ko muna si Ate Marie. Mukhang wala nang puwersa. Wala nang lakas. So ayan mga amigo, andito na po ang kabuhayan showcase ni Ate Marie na bigas. Grabe ang tuwa ni Ate Marie. Kontento? Cansada? Buenos días, buenos días. Aquí Mari. Mari, hoy contenta. Mari dice, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, mija. Ya Mari dice, Dios ayuda para ti. Que tú ayudas yo cada hora, cada minuto, cada día, todo el día. Ayuda. Hoy Mari no sabe cómo decirte, agradecerte. Solo muchas gracias. Todo así. Todo aquí. Mari no sabe, no tenés que decir para decir. Solo muchas gracias. Este arroz, para mí aquí yo dice muchas gracias porque yo no tenía dinero para comprarlo. Pero cuando me la compré así para yo, muchas gracias, señora amiga, muchas gracias. Todo aquí, así un poco vender, un poco vender, un poco vaso. Mucho tiempo para dar y vender. Bien, porque no tenía. Yo le doy muchas gracias por este arroz. Este arroz mucho para mí, mucho para el pueblo coma. Para todo el pueblo coma, mucho así. 10 sacos, pero mucho dinero. Para aquí, mucho para Mari. Mari contenta. So ayan mga amigo, maraming salamat po sa nagbigay ng blessing ito kay Ate May Ann. So malaking bagay po ito sa negosyo na pinagpapatuloy ni Ate Marie. Nung nakaraan, binilan ko siya ng 4 and then mabilis na naubos. So sabi ko kay Ate Marie, eto na bigay ng isang subscriber na si Ate May Ann na taga Tokyo, malaking bagay ito para mas madoble yung kita o mas dumoble yung ibebenta niya. So kapag nakabenta siya nito, ilang araw lang kasi yung 4 na sako na bigas na bebenta niya na baso-baso. Minsan yung isa binabili ng isang buo. So kumita naman siya doon. Kaya lang mas malaki talaga ang kita kapag baso-baso. Kaya lang matagal. Unlike na ibebenta niya na isang buo. Yung isang buo kasi na ibenta niya. Kaso medyo konti ang kita. Pero at least mabilis. Pero ayan, tingnan natin kung hanggang kailan to mauubos. Pero tingin ko kikita talaga si Ate Marie dito dahil ang mga bata dito talaga ay mahilig sa bigas. So ayan. So sa totoo lang, sobrang nagmahal na yung mga presyo ng mga bilihin dito. And then ramdam natin din sa Pilipinas yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin. And then dito yung rice, alam nyo dati nung bago ko dumating dito, parang yung ganito is 700 pesos lang. Ngayon umaabot na siya ng 12,000 o 1,200, 1,150, mga ganon. Hindi naglalayo ang presyo. Tapos yung mas maraming kilos dito, umaabot na ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. So ang sabi ni Ate Marie, ngayon ay mas mabibenta niya ito ng baso-baso dahil yung mga
kapitbahay niya hindi naman bumibili ng ganto na bultuhan. Ang binibili lang talaga ay kilo-kilo. Kadalasan nga, syempre, mahal ang aros. Ang kinakain nila dito ay yuka o yung kamoting kahoy. Kaya, ayan, malaking tulong ito kila Ate Marie. Sabi ko kay Ate Marie, ang laki kasi ng kinita ni Ate Marie sa pagtitinda ng yuka, pagtitinda ng mga gulay. At ayan, yung gulay ni Ate Marie naubos na. So, mamaya mamamalingki uli si Ate Marie. Ahora mi mercado. Yuca terminado, verdura, plátano, todo cosa, tomate, picante, ajo, berenjena, todo. Vender. Ahora termina. Yo gané mucho dinero para ayudar. Yo decía gracias, muchas gracias, muchas gracias. Para apoyar a para todo el pueblo filipino. Como yo te alabaré, como no alabaré, como yo te alabaré. En la oscuridad, Él me liberó, en la tradición, Él me liberó, encadenada, Él me desató, en la mano del diablo, Él me rescató. Se llama Adonai, estoy alegre, porque me amó y amigo es para mí. Oh Señor, estoy alegre, porque me amó y amigo es para mí. Sandra, ¿qué significa esto canción de iglesia? Explicar, ¿qué significa? Quiere decir que cuando yo estaba en la oscuridad, cuando yo estaba en la oscuridad, Dios me había dado luz. Ajá. Él me había liberado, me había sacado de Satanás. Cuando yo estaba, o sea, de Satanás, Ajá. Dios me había liberado. Y ese de coma. ¿Qué es esto? ¿Cómo le vamos a alabar a Dios? Damos gracias a Dios por alabarle. So, ayan mga amigo, yun na po ang video natin for today. At maraming salamat po sa panunod ng video na to. At ngayong araw ay patuloy ang negosyo ni Ate Marie. Mga tinda ng gulay, tinda ng mga ito ang pinaka-importante yung sa bigas kasi medyo malaki ang kikitain ni Ate Marie dito. So, kanina habang kumakanta sila Ate Marie, na-realize ko na paano pala kung time na nandun ako sa Dubai o nandun ako sa Taiwan na nagkatrabaho at actually nung nag-apply din ako sa Canada and then medyo
actually naloko ako ng agent namin sa Canada. So patuloy akong nag-a-apply, pinipilit ko yung sarili ko na magpunta sa Canada, pero hindi pa pala yun yung para sa akin. So now na kumakanta sila kanina, nagpapasalamat sa Diyos at medyo nakaka-touch kasi yung kanta na to eh. Lagi kong ito, pag kumakanta sila, ito yung lagi nilang kinakanta. So, hindi ko man naiintindihan, pero tago sa puso natin yung kanta eh, no? So, marami din nagme-message sa akin na sabing gano'n, yung kanta na to talagang hindi man nila naiintindihan, pero tumatago sa puso natin. So, gaya ng unang pagkakilala ko kila Ate Marie, no, ilang araw na nagbuntis si Sandra ng anak, ito yung kinanta. At medyo na-touch talaga ako dito sa kanta na to. And then, yun, hindi talaga natin, kung hindi talaga para sa atin, hindi matutupad yung gusto natin. Kumaga, talaga ang plano ng Lord ay iba sa iniisip natin, iba sa gusto natin. So, minsan, di ba, kapag ako, pinipilit ko talaga na makarating ng Canada, pero hindi talaga nangyayari. So, maraming, andyan na nagbayad na ako, ang dami na, actually, yung kapatid ko pa nagbayad dun eh, sa Canada. So, kahit yung kapatid ko nasa Canada na, pero hindi pa rin ako nakakapunta. So, siguro ito yung dahilan kung bakit talaga patuloy na kung bakit dinala ako ng Panginoon dito, dinala ako ng Lord dito, dahil siguro sa ganitong pamamaraan. So, kagaya niyan, si Ma'am Mea ng Tokyo nakapagbigay ng blessing kay Ate Marie. So, siguro kung hindi ako dinala dito, papaanong maaarok ng ibang tao yung sitwasyon na meron sila dito, o papaano makakatulong. So, as a channel of blessing para sa mga ibang tao, talagang nakakatuwa na rin at masaya na rin ako kung dito ako dinala talaga ng Panginoon. And then, eto, patunay ito sa pamilya ni Ate Marie na marami nang nagbago sa kanyang buhay, buhat ng nag-video tayo kasama sila ng pamilyang ito. So, malaking achievement po sa bilang isang Pilipino, o lahat tayo bilang isang Pilipino na nagbibigay ng tulong sa kanila. So, maraming salamat po. Tiyan ko na po ang video na to. Thank you. At kita-kita ulit tayo bukas. Salamat, adios! Mabuhay ang Pilipino! Hasta mañana! Bye-bye! Salamat, Pilipino! Pilipino para ayudar. Salamat, Pilipino para ayudar.